mistulang parang diktador po siya dun sa kanyang hearing na parang ang dating mga kababayan, inuutusan niya etong si General Torre na ibalik na yung property sa mga taga kay OJC. Kung titingnan po nating mabuti mga kababayan, yung hearing bukod sa dinala niya dun sa kay OJC mga kababayan at doon niya isinagawa yung hearing, parang ang nangyari kasi talagang 20 versus 1. Parang ang nangyari talagang yung mga taga kay OJC lamang ang nakapagsalita at sa huli ng hearing doon lang nakapagpresenta etong si General Torre mga kababayan. Ang karamihan na puro presenta dito kay kay Attorney Torion na parang ang dating nga talagang 20 versus 1 yung labanan dito sa hearing na ito. Ano po? Anyway, eto i-play po natin mga kababayan na itong nakita nating balita galing po dito sa News 5 na kung saan mismong parang naging mistulang diktador etong si Senator Bato de la Rosa. I-play na po natin mga kababayan. Eto na. Is the decision to pull out your troops within your power? Yes, sir. Therefore, nobody is ordering you to stay put and nobody is ordering you to continue on with the illegal search. I always consult with my superior, sir, but the ultimate decision falls into my shoulders, sir. Okay. So nakita mo na. Narinig mo na lahat. Kaming tatlo ditong senador. We're appealing to you to please give these people peace of mind. Ibalik sa kanila yung property. Kita nyo mga kababayan, no? Bigyan daw ng peace of mind yung mga taga kay OJC. Ibalik daw po sa mga taga kay OJC yung property, mga kababayan. Eto lang naman yan yung opinion natin dyan. Kung gusto nila magkaroon sila ng peace of mind, kung gusto nila na mapabalik po sa kanila yung kanilang mga property, isurrender nila si Kibuloy. Yun ang pinakamainam, mga kababayan, at pinakamagandang solusyon dyan sa hinihiling ng mga taga kay OJC na yan. Ngayon, kung gusto mo, Senator Bato de la Rosa, na mapabalik dyan sa mga member ng kay OJC na yan, yung compound na yan, dapat kausapin mo si dating Pangulong Duterte na kausapin si Kibuloy na sumuko na. Yun ang pinakamainam dyan. Kung gusto ninyo magkaroon kayo ng katahimikan dyan, pasukuin nyo na, isurrender nyo na si Kibuloy at saka ipagtanggol ni Atty. Torion. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Hindi mo kayang gawin yan? Before I give the answer, sir, can I make my presentation so that I can comprehensively address all the issues? Mamaya. Ngayon lang. Kita nyo? Tatanungin kita, will you present your presentation? Parang ang dating kasi mga kababayan, hindi niya iniimbestigahan si General Torre. Parang ang dating hindi niya tinatakal yung issue. Alam niyo kung ano yung ginagawa niya? Ginagamit niya mga kababayan yung power ng Senado para diktahan yung isang tao. Para sabihin kay General Torre na hindi mo ba kayang gawin yan? Ang alisin yung mga troops mo at ibigay yung compound na yan, ibalik sa kay OGC, yung na yan para magkaroon sila ng peace of mind. Parang ganun kasi mga kababayan, yung ginagawa niya di umano dito sa kanyang hearing na ito. Kasi biruin nyo napakatindi naman ang labanang ito. Napaka-unfair. Alam niyo kung bakit? Yung hearing na yan, dinala niya dyan sa kay OGC. Tapos ang malimit na nagsasalita mga kababayan at nagpapaliwanag at malaya nakakapagpresenta, walang iba kung hindi ito mga taga kay OGC, yung senator yon. Ngayon, pag dumadating na yung point na magsasalita na si General Torre, sala sa papasukan mga kababayan, ang ginagawa pa nila talagang mismong yung signal nag-i-interrupt mga kababayan, lalo na nung nagpresenta etong si General Torre. So doon pa lang makikita nyo mga kababayan na parang may problema na. Alam niyo ang pagkakamali dito ni Senator Bato de la Rosa, ang dalhin niya yung issue na yan dyan mismo sa KOGC na kung saan mga kababayan teritoryo ng mga taga KOGC. Dapat ang ginawa niya talagang sa Senado po niya yan hiniring, and then mga kababayan pinatawag na lamang niya itong mga taga KOGC at saka itong ating mga kapulisan para kahit papaano talagang malayang nakakapagpresenta etong ating mga kapulisan. Kasi kung titingnan po natin, ang nakapagsalita mga kababayan, yung mga member ng KOGC at saka yung mga defender ng KOGC. Nahayaan pa nga nila Nahayaan pa nila na magsinungaling yung si Dada dyan. Kaya kung titingnan natin mga kababayan,
Sabi nga ng marami sa mga kababayang Pilipino po natin, dapat daw hindi na magsagawa ng ganitong hearing. Kung ito'y aabot pa ng 5 usapin, sayang ang pera ng taong bayan. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Kasi alam mo, ganito yan, Nick, ganito yan. If the decision is within your level, as the regional director, alam mo, if we have a government agency under the executive branch of government that does not listen to the recommendations, to the pleas of this committee, of this Senate committee, if we have a government agency that does not follow court orders, we are therefore creating a situation na masasabi natin there is a constitutional crisis. And are you willing to place your name as the very person that caused the constitutional crisis? Di ba paano mga kababayan naging ano yan? Naging constitutional crisis mga kababayan niyang sinasabi niyang si Bato. Ang tingin pala nila mga kababayan sa paghanap at paghuli sa isang pugante, crisis ng konstitusyon. So kung titingnan natin mga kababayan, yan pala ang pananaw ng ating butihing senador. Nakakatakot magkaroon ng senador na ganyan. Na yung pulis na gumagawa at tumutupad ng kanyang tungkulin, tatakutin mo na ganyan na yung pangalan niya ang magiging sanhi at dahilan para magkaroon ng krisis ang konstitusyon. So kung titingnan natin mga kababayan, eto pa lang ipinapakita na niya yung kanyang tunay na hangganan ng kanyang pag-iisip mga kababayan di umano. Na parang doon lang talaga nakapondo. Alam nyo, sabi ko nga sa inyo, yung nagtatanggol sa mali, kahit matalinong tao yan, nawawala yung pagkatalino at nawawala yung respeto ng ibang tao sa kanya. At ganito yung nangyari kay Senator Bato de la Rosa. Alam nyo, pwede namang diretsuhin na lang niya. Kasi yung ginagawa niya dito, talagang pinapaligoy-ligoy pa niya. Ayaw bagang sabihin mga kababayan na diretsuhan na lang, alsin mo na lang yung mga tauhan mo dyan kasi lumalabag kayo sa human rights. Kasi nga mga kababayan, yan ang panawagan nila ngayon. Ang kinakatuwiran dito ni Bato de la Rosa na sinasabi niya kay General Torre, gugustuhin mo ba na yung pangalan mo maging dahilan at sanhi ng krisis ng konstitusyon? Di ba mga kababayan, kung titingnan nyo, kailan pa naging sanhi ng krisis ng konstitusyon ang paghahanap sa isang taong pugante? Parang ang dating kasi dito mga kababayan, kung pagbabasihan natin, pinoprotektahan nila. Parang ang dating pinoprotektahan nila yung isang taong pugante na wag mahuli at wag maaresto mga kababayan. At pinoprotektahan nila yung mga taong nanggugulo sa ginagawang aktibidades ng ating mga kapulisan para mapadali yung kanilang trabaho. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin? Under the executive branch of government that does not listen to the recommendations, to the pleas of this committee, of this Senate committee. Dapat palitan ito mga kababayan. Dapat iba ang ilagay dyan sa kumiting hawak niya. Kasi unang-una, talagang yung mga pinag-uusapan dyan nalalapit talaga doon sa kanilang mga kapartido. Kasi kung titingnan natin, ito panawagan natin kay Senate President Sis Escudero na sana po palitan nyo ito. Lagyan nyo po ng mas karapat dapat etong si Bato sa kanyang posisyon at ilagay nyo siya doon sa ibang posisyon na makakapagtalakay siya nang walang kinalaman doon sa kanyang mga kapartido. Kasi ang dating dito mga kababayan, talagang pag siya nag-iimbestiga at kapartido nila yung nahanay doon sa investigasyon, parang parang ang dating mga kababayan pinoprotektahan niya. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. If we have a government agency that does not follow court orders, we are therefore creating a situation
na masasabi natin there is a constitutional crisis? And are you willing to place your name as the very person that caused the constitutional crisis? I don't think that is applicable in this case, sir. If you will allow me, before to answer my question, to answer your question, before that, can you allow me to present? I will be very liberal to you. Thank you, sir. I will be very liberal to you, even though you are not so liberal in interpreting. Ayaw niyang payagan si General Torre na magpaliwanag muna bago sagutin yung kanyang itinatanong. Kasi nga naman mga kababayan, ang isasagot lang dyan ni General Torre para masupalpal yan si Bato, ginagawa lang namin ang tungkulin namin bilang pulis. Ang ibigay, iabot kay Kibuloy yung arrest warrant niya at arestuhin siya. Ganyan lang ang sagot dyan mga kababayan, napakasimple para masupalpal yung si Bato de la Rosa. Kasi mga kababayan yung ginagawa niya dyan, parang ang dating, talagang dinidiktahan niya etong si General Torre di umano. Mga kababayan. Ngayon, kung titingnan natin, humihiling etong si General Torre kay Bato na dapat pagpaliwanagin muna siya bago siya sumagot ng katanungan na itinatanong nitong si Bato. Ang problema mga kababayan, kita nyo naman yung sagot nitong si Bato. Parang ang dating ayaw niyang pagpaliwanagin etong si General Torre. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Court orders. Pero pasalamat kayo dahil nirevoke ng Court of Appeals yung TPO coming from RTC. But I will be very liberal to you. So maliwanag mga kababayan, nakita nyo kung gaano kabayas etong si Senator Bato de la Rosa. Alam nyo, nagpasa sa akin ito, mga kababayan Pilipino po natin. Hindi lang 2 tao, hindi lang 3 tao, kung hindi mga kababayan, marami-rami din yung nagpasa sa atin at gawan daw natin ng reaction video. So ngayon, dito nyo makikita kapag hindi naging wasto yung pagpili natin ng tamang senador mga kababayan, tuwing dumarating ang eleksyon, nagiging parang ang dating, nagiging tagapagtanggol mga kababayan di umano ng isang taong pugante. Kasi ang dating dito sa mga kababayan natin, ito yung opinion ng netizen na sinasabi ko lang sa inyo. Parang ang dating dito, naging protector ng pugante etong si Senator Bato de la Rosa. Kasi nga parang dinidiktahan niya etong si General Torre na alsina yung mga kapulisan dyan sa KOJC para magkaroon ng peace of mind yung mga member ng KOJC. Napakasimple lang naman ang sagot dyan para matapos ang lahat ng yan. Isuko nyo, isurrender nyo si Kibuloy, tapos ang problema at hayaan nyo na korte yung magdesisyon kung ano magiging kapalaran ng kaso ni Kibuloy. Depende kung ano ang ebidensya na maipantatapat nila laban dun sa ebidensya ng mga tao na nagsampa ng demanda laban dito kay Kibuloy. Ganun lang kasimple. Kung talagang magagaling ang abogado ni Kibuloy, bakit hindi nila isurrender si Kibuloy at saka nila ipagtanggol? Mga kababayan, para matapos na lahat ng problemang yan at para mapasuko na rin etong si Kibulok. Bakit hindi nila gawin yon?